Marga Part 2. Matapos ang 18 linggo. Sa loob ng paaralan, kinausap ni Marga ang isa sa kanyang kaklasing lalaki. Dalawa na lang sila sa mga oras na yon dahil nag-uwian na ang iba sa kanila. Kung talagang gusto mo ako tulad ng sabi mo, sumunod ka sa akin. Dahil sa pagkahumaling sa ganda ng batang si Marga, ay agad namang sumunod ang kanyang kaklasing lalaki sa kanyang nais. Gusto nitong magpakitang gilas na punong-puno ng pagnanasa ang isip. Mula sa ika-4 na palapag, lumabas ang batang lalaki sa bintana ng banyo upang akyatin ang ika-5 palapag. Siya namang pag-alis agad ni Marga sa lugar. Patay mali siya sa ginagawa ng batang lalaki. Maulan na, may pabigla-biglang paghangin ng mga panahon na iyon. Halos palubog na rin ang araw na natatakpan pa ng madilim na ulap. Abala sa kanyang pag-uwi ang mga guro at tagapagbantay sa lugar. Dahilan na hindi mapansin ang delikadong ginagawa. Nang makalabas sa bintana ang batang lalaki, tumingin-tingin upang maghanap ng maaring daanan pa itaas nang makakita ito ng tubo ng tubig. Agad niya itong ginawang tuntungan ng kanyang mga paa. Kumapit gamit ang mga kamay kasunod ng paghakbang. Abot kamay na nito ang ika-5 palapag nang biglang nakita niya si Marga. Iniabot ni Marga ang isang kahoy. Gamit ang 2 kamay, ay humawak roon ang batang lalaki sa pag-aakalang iaangat siya nito. Kasunod ng pagsabi ni Marga ng, Kita na lang tayo sa ibaba. sabay ang pagbitiw nito sa kahoy. Sa kawalan ng balanse at makakapitan, nahulog ang batang lalaki. Ang mga walang malay sa ibaba ay nagulantang nang bumagsak ang katawan nito sa semento. Kumalat kaagad ang dugo, kasunod ng mga sigawan. Samantalang si Marga naman nakangiti habang naglalakad palabas ng kanilang paaralan. Samantala, nagising ng may kirot sa ulo dahil sa alak. Inalis ang nakabalot na kumot sa kanyang katawan kasunod ng pag-upo sa kama at paghawak sa kanyang ulo. Sabay ang abot sa kanyang telepono. Napansin ang napakaraming tawag mula sa kanyang partner. Hindi niya ito inintindi at agad nang tumayo upang maligo. Habang hubad ay pinapakiramdaman ang pagtama ng tubig sa kanyang mukha. Malalim ang pag-iisip ng detective. Kung ano ang kanyang gagawin ngayong wala na siyang posisyon para makialam sa kaso ng batang babae. Batid niya ang mga mangyayari kung wala siyang gagawin. Kaya naman mula sa pagmumukmok, napagdesisyonan niyang gawin ang narapat kahit hindi ito ang tama sa tingin ng iba. Agad itong huminto sa paliligo at nagbihis. Kinuha ang telepono at susi ng kanyang sasakyan. Nagmadaling lumabas ng bahay at makasakay. Habang nagmamaneo, agad nitong tinawagan ang kanyang kasama. Papunta ako ngayon sa bahay ampunan kung nasaan ang bata. Handa ka bang tulungan ako? Magkita tayo. Nang makarating na sa nasabing lugar, ay nagmadaling hinanap ang tagapagbantay roon. Sunod-sunod ang mabigat na pagkatok sa pintuan, kasunod ng paglabas ng tao mula sa loob ng bahay ampunan. Walang pag-aatubili. Sinabi ng detective ang kanyang pakay. Hinahanap ko ang batang nagngangalang Marga. Dinala ang bata dito matapos mamatay ng kanyang mga magulang. Siya namang sumagot ang tagapagbantay. Paumanhin po? Pero sino po sila? Ako si Detective Zach. Pinakita nito ang kanyang tiyapa bilang patunay. Hinihiling ko na ipakita ninyo sa akin ang bata at kung maari kakausapin ko, may mga gusto akong itanong sa kanya. Gustuin ko man, Ginoo, ngunit dumagsa ang gustong umampon sa kaawa-awang batang babae. Sa ngayon ay may bago ng pamilya ang kumupkup sa kanya. Hides,
Ito na nga bang sinasabi ko? Bigyan mo ako ng kopya ng detalye ng bata at ang kanyang mga bagong magulang. Ngunit hindi po maaari ang sinasabi mo, ipinagbabawal rito ang magbigay ng kahit anong impormasyon ng basta-basta. Matapos sabihin ito ng tagapagbantay, ay agad na hinawakan ng detective ang kwelyo ng kanyang damit. Hinila ito at inilapit ang tenga sa kaniyang bibig. Makinig kang mabuti. Kung ayaw mong may mapahamak, ibigay mo sa akin ang kailangan ko. Sa pag-aakala ng tagapagbantay na siya, ang tinutukoy na mapapahamak ay kinabahan ito at agad na kinuha ang lahat ng hiningi sa kaniya. Maraming salamat. Pagkasabi nito ay kasunod ang pagtalikod at pagsindi ng sigarilyo mula sa bulsa. Sabay ng pagtawag, Magkita tayo. tumungo sakay ng kanyang sasakyan sa tahanan ng bagong pamilya ng bata. Ilang minuto nakalipas ay dumating na din ang kaniyang kasama. Detective, ano pong ginagawa natin rito? Pumasok ka. Dito tayo sa loob mag-usap. Sa bahay na yan, nakatira ang bagong pamilya ng batang babae, ang salarin sa pagkamatay ng mag-asawang Jenkins. Pero, hindi ba't ipinahinto na sa'yo ang pag-iimbestiga? Sa tingin mo ba, dapat kong pabayaan ang kriminal na gumawa ng bagong krimen? Ang bagong pamilyang iyan, ang magiging sunod na biktima kung hihinto tayo sa dapat nating gawin. Habang nag-uusap ang dalawa ay matatanaw mula sa kanilang sasakyan ang loob ng bahay. Dito ay makikita na masaya ang bata habang nagsasalo-salo kasama ng bagong pamilya. Lumipas ang buong gabing pagbabantay hanggang sumapit na ang waga. Habang tulog ang kanyang kasama, makikitang naghahanda sa pag-alis ang pamilya. Gumising ka. Tinapik ng detective ang kasamang mahimbing pa rin sa pagkakatulog. Humanda kang maglagay ng mga kakailanganin natin at susundan ko sila. Bilisan niyo na, mauhuli na tayo. Sigaw na maririnig mula sa bagong ama ni Marga. Mula sa loob ng bahay ay makikitang sabay-sabay. Naglakad palabas ng tahanan ang mag-anak. Nang makasakay sa iisang sasakya, maririnig ang pagbukas ng garahe at makina. Nang tuluyang makaalis. Kasunod naman, agad na pagtakbo ng kanyang kasamahan upang pasukin ang loob ng bahay. Hinaagisan nito ang malaking aso ng isang pagkaing may pampatulog. Habang umuuya pa ang aso, ay naglabas ng mga gamit ang kanyang kasama upang ipawalang bisa ang alarma ng buong bahay. Nang makatulog ang aso kasabay na matapos ng ginagawang pagkuha sa sistema ng bahay. Walang kahirap-hirap binuksan nang walang kaba ang pintuan. Maririnig ang pagtunog ng pagkumpirma ng pinto. Tumakbo sa loob at naglagay ng microphone, CCTV sa mga tagong lugar. Sabay ang pagsabi nito sa radyo. Natapos ko na pong ilagay ang lahat ng kakailanganin. Mabuti. Ang sagot ng detective habang sinusundan ang sasakyan ng pamilya. Tumigil ito sa isang malapit na ospital. Nang makapag-park ng kanilang sasakyan, bumaba ang pamilya, dala-dala ang isang bulaklak at mga prutas. Patagong sumusunod ang detective. Nagtungo ang pamilya sa isang pribadong kwarto. Doon ay nag-usap-usap ang mga taong nasa sa loob. Naupo sa labas ang detective habang nakikinig sa kanilang mga napag-uusapan. Narinig niya ang pag-uusap tungkol sa pasyente. Isang tinig ang nagsabi. Manalangin tayo na magising pa siya. Pagkarinig nito maya-maya ay nagsilabas ang mga tao sa kwarto at nagsipaalam sa isa't isa. Hindi gumalaw sa pagkakaupo ang detective, nag-aantay sa paglayo ng mga taong galing sa kwarto. Nang tuluyan makalayo ang mga ito, agad siyang tumayo at sinilip ang pasyente sa nasabing kwarto. Nakita niya ang isang batang lalaking
may nakakabit na isang suporta para sa kaniyang buhay. Nilapitan niya ito at minasdang mabuti. Napansin niya ang mga benda sa buong katawan. Hindi pa man alam ang eksaktong dahilan, pumasok na sa kaniyang isip na ang batang babae ang may kagagawa nito. Dahil dito ay nagtingin agad ng maaaring bakas ang detective. Nakakita mula sa aparador ng isang ID na pagmamayari ng pasyente, binulsa itong kaagad at umalis na ng silid. Nagmamadaling hinabol ng detective ang sinusundang pamilya, ngunit nang makarating sa pinanggalingan ay nakaalis na ang mga ito. Samantala, hinatid ng pamilya sa kanyang paaralan si Marga. Paano? Aalis na kami. Mag-aral ka ng mabuti. Samantala, naglakad papasok ng kanyang silid paaralan si Marga. Bumungad rito ang pagbulong-bulungan ng kanyang mga kaklase. Alam ni Marga ang kanilang pinag-uusapan. Dahil dito'y nakangiti pa itong bumati. Magandang umaga. Napatingin ng lahat sa kanya at sumagot naman ang isa. Marga, hindi mo ba nabalitaan ang nangyari? Ang kaklase nating si Carl, na-aksidente sa pag-akyat. Hindi pa din siya nagigising sa ospital. Ayun ba? Masyado naman kayong matatakutin. Normal lang na mangyari yon sa isang batang malikot kagaya niya. Pagsambit nito ay naglakad ng tungo sa kaniyang kinauupuan. Nagpatuloy sa bulong-bulungan ng klase nang biglang dumating ang kanilang guro. Nagsitahimik ang lahat kasunod ng magandang bati rito ng mga bata. Magandang umaga rin sa inyo. Magsiupo na kayong lahat. Nagpatuloy ang normal na araw sa silid-aralan. Makalipas ng ilang oras ng pagtuturo, dumating na ang uwian. Kapansin-pansin ng mga habag at takbuhan sa ibang silid at pasilyo. Nangangahulugang umuwi na ang bawat estudyante. Habang nagliligpit ng gamit si Marga, napansin niyang may nagmamasid sa kaniya. Hindi ito nagpahalata at gumawa ng mga normal na bagay. Nagpaalam sa kanilang guro at agad nang lumabas ng silid. Habang binabaybay ang labas ng paaralan, nakikiramdam si Marga sa kaniyang paligid. Imbes na agad tumungo sa kanilang bahay, naglakad muna ito tungo sa isang kainan kung saan napakaraming tao. Sa liit ng kaniyang katawan, sumingit siya sa mga naroon. Kasunod ng pagupo sa isang lamesa at nagantay sa sumusunod sa kniya. Hindi nga nagkamali ang bata. Mula sa nagkukumpulang tao ay lumabas ang detective na nagmamadaling sumingit. Nang makita siya ni Marga, ay agad naman itong namukaan ang detective. Napangiti lang ito at umalis sa likurang pinto ng kainan. Nawala sa paningin ng detective ang bata, kaya nagmadali ito. Kinabig ang mga nakaharang na tao. Pagbukas ng pintuan upang makalabas, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Sino po ang hinahanap mo, Ginoo? Ang tanong ni Marga. Huwag na tayo magpaikot-ikot. Alam kong alam mo ang ginagawa ko. Hihihihihihi, kung ganon, bibigyan na po kita ng payo. Hindi po mahuhuli ng matalinong pusa ang malik na daga kung aabangan niya ito sa kanyang lungga. Sa ginagawa mo, Ginoo, lalo ka lang mapapaikot ng daga. Tumalikod ito at lumakad ng kumakanta-kanta pa. Alam nito na walang magagawa ang detective. Masakit man isipin ay alam ng detective na tama ang sinabi ng batang babae. Ngunit wala siyang magawa kundi ang gawin ang nakakabuti. Nagpatuloy siya sa pagbabantay buong gabi sa harap ng bahay nito. Masigasig nitong pinakikinggan ang mga usapan at minamasdan ang kilos ng bata mula sa kanilang mga ikinabit na CCTV. Abala sa paghihiwa ng sangkap si Marga, habang ang kanyang ina naman ay nagluluto ng kanilang hapunan, masayang nagtutulungan ito sa gawaing kusina. Nang biglang humarap sa nakatagong kamera si Marga,
at kinaway-kaway ang kamay habang hawak nito ang kutsilyo. Nakangiti itong nang-iinsulto sa detective. Nang makita ng kasama ng detective ang ginagawa ng bata ay natakot ito. At sabay sambit. May kakaiba sa batang ito. Natapos na sa pagluluto ang mag-ina at naghanda na sa kanilang salo-salo ng pamilya. Masayang kumakain ang mga ito. Nagkwentuhan na may tawanan. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay nagsalita si Marga. Yung kotse po sa harapan, kilala niyo po ba? Tila nagmamasid sila dito sa bahay. Lagot tayo! Ang sambit ng kanyang kasama. Sumagot ang ama ni Marga ng, Oo nga, honey. Kaninong sasakyan yon? Mabuti pa't silipin ko. dala-dala ang malaking aso at isang mataas na kalibre ng baril ay pumunta ang ama ni Marga upang silipin ang sasakyan. Hindi pa man nakakalapit ay kumakahol na ang aso. Dahil dito ay alam ng ama ni Marga na may tao sa loob ng sasakyan. Agad nitong itinaas ang kanyang baril sabay ang pagtawag nito sa mga tao ng sasakyan. Anong ginagawa niyo dyan? Ang sambit nito. Malumanay na bumaba ng nakataas ang kamay ang detective at kanyang kasama. Kasunod ng pagtalikod at ang pagsabi nito, Huwag po kayong mag-alala. Isa po akong police detective. Maari ninyong kunin sa aking likod na bulsa ang tiyapa bilang patunay. habang nakatutok ang baril, sumagot ito ng, Sige, kunin mo ng dahan-dahan at ihagis mo sa akin. Ganun nga ang nangyari. Nakita ng ama ni Marga na totoo ang sinabi ng detective. Kasunod ng paghagis ng kanyang tiyapa pabalik. Sabihin mo sa akin, anong ginagawa ng mga tulad ninyo sa harapan ng aking bahay? Binabantayan namin ang isang bahay malapit rito. Ang sagot ng kasama, Kung ganon tatawag ako ng kapwa ninyo pulis upang makita kung totoo ang inyong sinasabi. Lagot na tayo. bulong ng kaniyang kasama. Maya-maya pa ay mabilis na dumating ang maraming pulis at inaresto ang dalawa dahil sa ilegal na pagkilos ng walang kaukulang patunay ng kanilang pakay. Habang nakaposas, ay nakita pa ni Morris na kumakaway sa kanya ang batang si Marga. Para sa Marga Part 3, matatagpuan sa aming page na Kwentong Dilim. Also, kindly follow, like, and share.